Tatlong emosyon ang pinagdaraanan ng mga pamilyang nawawalan. Takot, pagkalito, pangamba, pangungulila. Pero iba't iba man ang kanilang nararamdaman, iisa ang kanilang dasal, ang makitang muli at makasama ang kanilang mahal sa buhay. Magandang gabi po. Ito si Jessica Soho at ito ang Sana'y Muling Makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wipos, unti-unti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, babaeng may kapansanan, tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Pangarap ng magandang kinabukasan, nauwi sa pagkaulila ng mga anak. Mga musmos na naghahanap ng mga magulang. Ang lahat ng dapat gawin kung makatagpo ng mga nawawala. Samahan niyo po kami sa isang oras ng mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Kung minsan may mga pangyayari sa buhay na nagdudulot ng pagkakahiwalay, sa kaso ni Lorna, isang aksidente ang nag-iwan ng kapansanan at naglayo sa kanya mula sa kapatid niyang pinakamamahal. Kayo po nakakaalam po sa akin, Panginoon ko. Kung anong naramdaman ko araw-araw po, Panginoon ko. Ang pagdating ng bawat umaga, sinasalubong ng dasal ni Lorna Sanchez, 50 years old, tubong Hingoob, Misamis Oriental. Araw-araw. Patnubay ang kanyang hiling, binubulong ang lakas na inaasam. Salamat po. Mula kasi sa kanyang pagkakaluhod, hindi na siya makakatayo pa ng maayos. Mahabang panahon ng putol ang kanyang kanang binti. Mas magandang hindi pilay kasi makakilos ka ng normal. Pag pilay ka na, hindi ka makakilos ng normal. Hindi katulad dati nga, mabilis kang gumawa, marami kang magawa. Ngayon wala, isa lang, isang hakbang mo lang. Buong katawan mo, papagod ka na, napapagod. Thank you ate sa ulit. Salat sa pagkain, kapos sa pera, kapilang ang kanyang almusal pagkabangon mula sa maliit na higaan. Ang itinuturing niyang tahanan, ang isang waiting shed sa Philippine Orthopedic Center. Ang itinuturing niyang pamilya, mga kapwa pasyente at iba pang bantay dito sa Watchers Waiting Area. Dito sila kumakain, naliligo, nagluluto, namumuhay. Kitchen, ito Christmas tree, ito yung salamisa sa TV. Ito. Ninisip ko yung ginawa ko na agad ito para mabinta. Hindi man nabinta pa eh. Pero si Lorna, hindi lang sakit ng katawan at hirap ng buhay ang idinadaing. Bukod kasi sa dinaranas ng kanyang katawan, araw-araw ding bugbog sa pangungulila ang kanyang puso. Kung gaano katagal na siyang pilay, ganun rin kahaba ang panahon ng pagkakawalay niya sa kanyang kapatid na si Carmelita. Langit at lupa ang problema ko pag hindi ko makita yung kapatid ko. Kaya wala akong mapagdainan. Parang bang nawawala na akong pag-asang mabuhay. 1993, matapos ang huli nilang pagkikita ng kanyang kapatid na si Carmelita Cabase, na aksidente si Lorna sa kalsada. Nasagasaan siya ng isang kotse sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Isang hindi niya kilalang bata ang sumaklolo sa kanya at tumulong sa kanyang makarating ng ospital. Parang akong bumaon sa lupa. Nga, lumabas ang ulo lang. Ito lang talaga eh. Pumasok agad ko, paano ako makauwi sa amin, kapatid ko. Pinutol ng aksidente hindi lang ang kanyang binti, kundi pati na ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang kapatid. 12 taon na siyang hindi makalabas ng ospital. 12 taon na rin niyang hindi nakikita si Carmelita. Pag makakita ko ng bata, taka may malungkot ako. Siyempre, naiisip ko yung pamilya ko.
kapatid ko, pamangkin ko. Naiinggit ako. Aksidente na ako, yung kapatid ko hindi ko pa makikita. Hindi alam ng kapatid ko nagkaganito ako. Gusto ko magsama tayo dahil ayaw ko yung pagkahiwalay tayo. Kaya buhay pa man ako, hindi pa man ako patay. Pero inutil na ako. Pero hindi naman inutil yung dalawang kamay ko dahil makakatulong naman ako sa iyo eh. Hindi marunong magbasa o magsulat si Lorna. At dahil sa aksidente, apektado na rin ang kanyang memorya. Hirap siyang umalala ng mga detalye tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kanyang pamilya. Bali, ano po natatandaan niyo sa address ng kapatid ko? Wala ko. Area T lang. Area T. Hindi ko alam kung anong block. May block daw yan eh. Base sa aming panayam kay Lorna, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Ang sinasabi niyang kapatid na si Carmelita Cabase, kapatid niya sa ina. Tinatayang 45 years old na ito ngayon at nakatira sa Area C, Dasmariñas, Cavite. Ayon pa sa kanya, may madadaan ng palengke at lumang ospital papunta sa tirahan ni Carmelita. May madadaanan din daw na pababang kalsada at isang tulay na gawa sa kahoy. Ayon sa kanya, malapit ang bahay niya sa isang puno ng mangga. Agad naming sinuyod ang Area C sa Dasmariñas, Cavite kasama si Lorna. Nadali natin makita ko yung kapatid ko. Dumaan kami sa isang ospital at palengke. Lumang ospital yun eh. Tsaka maliit lang. Maliit na ospital. Pero hindi ito nakilala ni Lorna. Matatagpuan ko ngayon pero nalilito ako. Tsaka, Nagtanong-tanong kami sa mga taga roon. Carmelita ka ba? Kung papunta kayo sa side na kaliwa. isang side lang po. Pero walang nakakakilala kay Carmelita Cabase hanggang sa si Lorna na mismo ang bumaba at nagtanong. sabi ng totoo. Kung pwede mo tanong na, kilala ba niyo si Carmelita Cabase? Wala kaming census na ganun kabase. Maaari siguro yan, nagre-rent yan dito. Hindi, dito nga nakaroon yata ang asawa eh. Ang asawa na, Plido. Hindi ko nga alam eh. Ang mahirap, para ka nangangapa sa dilim. Lumapit din kami sa mga opisyal ng barangay. Galing po sa Pulang Lupa na squatter yung 1970, 77, 78. Dito po binagsak yata. Sa pakikipag-usap ni Lorna, biglang natandaan ang isang matagal nang nakaligtaan niyang impormasyon. Nagbabawang. Malapit sa sa Sapa? Opo. Ayun na. Dati raw nagtitinda ng bawang ang kanyang kapatid. Magbabawang. Yung nag-ano ng bawang. Kasi sabi niya nagbabawang daw yung kapatid niya. Babalat. Yun na nga, sabi ko nga sa kanya. Ikot ng dolor. Alam ko yun. Alam ko nga yun eh. May ilog sila eh. Nakuha mo nun. Dali-dali naming tinungo ang lugar na tinuro ng kapitang barangay. Doon nadaanan ang isang pababang kalsada at isang tulay. Yung dalawa. Guguluhan ako. Napansin naming marami ring puno ng mangga sa lugar na yon. Baguan niya. Hindi ako nagtanong ng bata eh. Yung tanda. Nilapitan namin ang isang kilalang magbabawang sa lugar. Kahit doon sa area C, wala akong Carmelitang magbabawang. Pero yung pangalan na nahanap mo, wala akong talaga. Bigong umuwi si Lorna mula sa Dasmariñas, pabalik sa kanyang sulok sa waiting shed ng Philippine Orthopedic Center. Tila lalong bumigat ang kanyang bawat hakbang, pinabigat ng dagdag na kalungkutan at kabiguan. Itinuloy namin ang pagtanong-tanong tungkol kay Carmelita Cabase. Hanggang sa nakumpirma namin na may isang Carmelita Cabase noon na nakatira sa Hingoog, Misamis Oriental, sa bayan mismo ni Lorna. Nakausap namin ang ilang mga kaanak ni Carmelita at kinumpirma nila na may kapatid nga silang babae pero hindi Lorna Sanchez ang pangalan kundi Polmy Ambungan.
Samantala, binalikan na namin si Lorna sa waiting shed para yayain siyang sumama pabalik sa kanyang bayan sa Misamis Oriental. Lumipad kami patungong Butuan City sa Agusan del Sur, saka bumiyahe patungong Misamis. Nasabit akong gusto kong makapiling ko ang kapatid ko. Eh, nakatingin na agad ako dun sa baba. Baka biglang sumalubong sa akin. Masaya na ako. Kasi ako, inadap lang kasi ako. Kaya yan ang binigay sa akin ang apelido. Kitang-kita ang pananabik ni Lornang magtungo sa bahay ng kanyang kapatid na si Carmelita. At bago pa kami makarating sa sinasabing bahay, sinalubong na kami ni Jimmy Cabase, kapatid ni Carmelita sa ina. Hindi magkadugo si Jimmy at si Lorna, pero kapwa nila kapatid si Carmelita. Si Lorna, hindi na napigilan pang magtanong kung nasan na ang kanyang kapatid. Kasi si Carmen, di ba umuwi dito? Ay, doon pa nga. Sa bahay. Doon pa nga sa Manila si Carmen eh. Pero wala roon ang kanyang kapatid na si Carmelita Cabase. Ang tanging Carmelita Cabase na naabutan namin doon ay ang napangasawa ni Jimmy. Carmelita rin kasi ang kanyang pangalan. At ito ang Carmelita Cabase na nakumpirma naming dito nakatira. Sa katunayan, 22 taon nang hindi nakikita ni Jimmy ang kapatid nilang si Carmelita. Eh, kasi nahirapan na ako. Gusto ko nang bumigay. Wala man ka nakita yung... Pagod na ako eh. Pagod kayo saan po? Sa isip ko. Sa isip. Sa paghahanap natin. Sa isip. Parang gusto ko nang bumigay. Bahagyang naging mailap ang pagtanggap ni Lorna sa alok ng pamilya. Ayaw niya kasing maging pabigat sa kanila. Wala naman akong hanap buhay dito. Kung sa'yo mong makaon po nimo. Kaya man gid may mahimulain. Pero ilang sandali pa, ang bukas loob na pagtanggap sa kanya, sinuklian na niya ng pagpayag. Dinala ako. Agad ipinakilala si Lorna sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Inilibot rin siya sa kanyang bagong tahanan, malayong malayo sa kanyang tinutulugang waiting shed noon. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakatagpo si Lorna ng isang mapagkalingang kamay na handang umakay sa kanya. Tinanggap nila ako 2 kamay nila. Salamat. Kasi gusto ko na rin magpahinga. Sa wakas, nakauwi na rin si Lorna. Aminado siyang patuloy pa rin siyang umaasa na darating ang araw, makikita niyang muli ang kanyang kapatid na si Carmelita. At sa tulong ng isang may magandang kalooban, nabigyan namin si Lorna ng wheelchair na siguradong magbibigay ginhawa sa kanyang mga binti na matagal nang pagod. Pero simula ngayon, hindi na raw siya nag-iisa. Kasama na niya sa pananabik at paghahanap kay Carmelita ang bago niyang pamilya. Nagtiis na kasi akong walang pamilya eh. Kailangan may pamilya naman din, makaano sa akin. Karamihan sa atin lumaking kapiling ang mga magulang, naalagaan at nabiyayaan ng pagmamahal. Pero merong ilan na hindi halos kilala ang mga tunay na pamilya. Sa murang edad pa lang, napalayo na. Balot ng kalungkutan si Aling Gigi. Ngayong araw kasi ang libing ng anak-anakan niyang si Michael Josh, mas kilala bilang si Kwatog. Noong Sabado, dinala ko siya sa doktor. Sabi, ano lang daw, parang may asthma lang siya. Higit pa raw sa isang tunay na anak ang turing nila sa bata. Lahat ng mga tao dito nagmahal kay Kwatog. Kasi talagang mabait siyang bata eh. Tsaka siyempre, naaawa na rin sa kanya. Kwento ni Aling Gigi, 3 buwan pa lang daw noon si Kwatog nung iniwan ang kanyang ina na si Annilyn. Ugali na raw kasi ng kanyang pamangkin na maghabili ng bata sa kanila. Sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon, pero isang araw na lang, umalis si Annilyn nang walang paalam at hindi na muling binalikan pa ang kanyang anak. Pinalaki raw nila ng maayos si Kwatog. Sa abot ng kanilang makakaya, sinikap daw nilang ibigay sa bata ang mga pangangailangan niya. Mga kapitbahay daw ang kaagapay ng pamilya sa pagpapalaki kay Kwatog. Pupunta siya doon sa kapitbahay namin. Ginabali ang tumitingin sa kanya, yung mga kalaro niya.
Kasi naglalaro na siya, malaki na talaga siya. Talagang swerte sa akin si Kwatog, kahit sa anak ko. Dahil siya yung nakapagpaligaya sa amin. Masaya kami kasi siya lang yung baby namin. Sa pagpanaw niya, awa ang nangingibabaw sa puso ni Aling Gigi. Hindi kasi niya lubos maisip ang sinapit ng bata sa murang edad. Sila ang nagpabaya, hindi kami. Hindi namin yung pinabayaan. Hanggang sa kahuli-huli niya, hindi namin siya pinabayaan. Ang litratong ito raw ang tanging alaalang naiwan ni Annalyn. Nais pa rin ni Aling Gigi na masilayan ni Annalyn ang kanyang anak kahit man lang sa huling pagkakataon. Ako mare, libing ngayon ng anak niya, pumunta siya rito. Ngayon kung natatakot siya, huwag siyang matakot. Kahit akong kausapin niya. Basta malaman niya lang na namatay ang anak niya. Subalit 4 na buwan nang nakalipas mula nung ilibing si Kwatog, wala pa ring ni anino ni Annalyn. Palagi akong nagpupunta dito pag Sabado, nandito ako. Ngayon lang akong hindi nagpunta kasi sunod-sunod yung laba ko. Sa pagbisita niya rito, lagi niyang bit-bit ang paboritong laruan ng bata. Miss na miss kasi nila ang munting anghel ng kanilang pamilya. Tinatago ko, wag niyang laruan yan kasi kay Kwatog to. Minsan nakatambay ako dun sa labas, nandun ako maghapon. Simula nung nawala siya, hindi na ako pumapasok sa loob namin, bihira. Kung andito lang si Kwatog, nandito kami, nakahiga, nanonood kaming TV. Wala nang magiging pangalawang Kwatog sa buhay namin. Tama na yun, nasaktan tayong isang beses. Kasi talagang mahal na mahal namin si Kwatog. Nay, sa palagay niyo po ba masaya na po kaya si Kwatog sa pagpanaw niya po? Malungkot pa rin siya siguro kasi siyempre hindi niya nakita yung nanay niya. Oh, hindi niya nakita yung tatay niya, hindi siya sinili. Iniwan man ni Annalyn si Kwatog, walang hinanakit sa kanya si Aling Gigi. Buong puso pangaraw niya itong tatanggapin sakaling magpakita ito. Sana makipagkita siya sa akin para malaman niya yung punot dulo ng anak niya kung ano ang kinamatay ng anak niya. Nananawagan din sina Aling Norma at Mang Henry sa tunay na mga magulang ng anak-anakan nilang si John Paul, 8 years old. Walang konkretong impormasyon si John Paul tungkol sa kanyang mga magulang. Saan ka ba galing? Ano bang pangalan mo? Ay naman niya kumibo kasi mahina ang boses. Tapos parang shock pa rin siya. Yung parang takot. September 2000, nakita ni na Aling Norma at Mang Henry ang isang bata sa harap ng kanilang tarangkahan. Wala raw tigil sa kakaatungal ang bata, musmos at anyong naliligaw. Hindi na nag-atubili pa si Mang Henry na kunin ang bata. Simula noon, sila na ang kumupkup dito. Ito ang larawan ni John Paul nung natagpuan siya 5 taon nang nakararaan. Ayon kay Aling Norma, sinubukan na raw nilang ipasok sa mga institusyon si John Paul, pero mas gusto pa rin daw ng bata na makasama sila. Umiiyak siya, ayaw niya magpaiwan. Talagang humahabol sa akin, nanay, sabi ko. Dala na rin ang kanilang awa at pag-alala sa kanya. Muli nilang inuwi si John Paul noong taong 2002. Nung panahon na yun, nung aming i-pull out siya, medyo may ginagalis na mga bata. Naawa naman kami, baka mahawahan. Mula noon, sa kanila na namalagi ang bata. Hinuhubog daw nila si John Paul para maging mabuti at responsabling individual. Kita naman daw ito sa pag-uugali ngayon ng bata. Iba talaga yung niya, iba yung ugali din niya, iba rin sa anak ko. Kasi nung bagong datingan sa amin, palamura yan. Ngayon, hindi na siya nagmumura. Handang-handa na raw silang tumayong mga magulang ni John Paul. Sa katunayan, higit pa sa tunay na anak ang turing nila sa kanya. Yung pagmamahal ko sa mga anak ko pa, ganun din ang ko sa kanya. Pag binibilang ko ng damit yung mga anak ko, siya lagi rin may damit. Minsan pa nga, lamang pa nga siya. Pero bago pa nila tuluyang angkinin ang responsibilidad, may gusto silang iparating sa mga kamag-anak ni John Paul. Mas gusto ko nga yung mayroon siyang kamag-anak. Mas gusto na makakilala sa kanya. Para makilala din namin kung ano. Kasi nga, kung talagang siya para sa amin, gusto ko nga pati yung birth certificate makuha ko. Samantala, binubusog nila si John Paul hindi lang daw sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa kalinga at pagmamahal. Pag-aaral mabuti siya,
para maano niya yung pagtatrabaho niya, hindi siya ganong mahirapan kasi katulad niya wala siyang ganong kamag-anak. Masaya. Bakit mo nasabi masaya ka? Mahal nila ako. Wala man daw siyang ideya sa kinaroroonan ng kanyang mga tunay na magulang, sapat na raw sa ngayon ang pag-aaruga ni na Aling Norma at Mang Henry. Si Aling Gigi at ang mag-asawang sina Mang Henry at Aling Norma, larawan ng mga ulirang magulang. Hindi man sila ang nagluwal kina Kuatog at John Paul, kinupkup pa rin nila ang mga ito ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Patunay na hindi lamang dugo ang tanging nag-uugnay sa isang pamilya, kundi ang kakayanan at kagustuhang magmahal. Araw-araw maraming mga bata ang nawawala. Natatagpuan silang pag-gala-gala sa mga lansangan. Hindi alam kung paano uuwi. Ano nga ba ang mga dapat gawin sakaling makatagpo tayo ng isa sa kanila? Saan siya pwedeng dalhin? Sino ang mga pwedeng lapitan? November 30, 2005. Idinulog sa amin ang isang barangay pulis, si Sean Kyle Portillo, tinatayang 8 years old. Ayon sa pulis, natagpuan si Kyle na mag-isa sa isang jeep na nakaparada sa NEPA Q-Mart. Sinikap daw nilang kausapin ang bata pero wala silang maunawaan. Pipi kasi si Kyle. Kaya agad nilang inalarma ang mga kalapit na barangay. Tinawag namin sa mga barangay, mga presinto, ay para malaman kung mayroong naghahanap ng bata. Isang sketch ang daladala ni Domingo Villeta, isang barangay security officer. Guhit daw ito ni Kyle nung ipalarawan sa kanya ang kanyang natatandaan tungkol sa kanyang pinagmulan. Ito naman siya, ito nanay niya, ito kapatid niya, pero wala na siyang father. Sinubukan naming kumuha pa ng dagdag na impormasyon sa bata. Pasimbahan, tapos malapit sa bahay ninyo. Okay. Pero dahil hindi ito nakakapagsalita, wala na kaming napigapang mga detalye. Sa barangay hall ng E. Rodriguez, pansamantalang nanirahan si Kyle ng 4 na araw bago siya inilapit sa amin. Masayahing bata raw si Kyle. Nakikipaglaro at nakikihalubilo. Malimit din daw itong tumambay sa fire station na nasa itaas ng barangay. Pag umiyak, gusto niya, kalong daw siya. So, ihihili na naman siya ng mga bumbero. Natulog. Oh, ay ang dami niyang ama rito eh. Kaya kahit wala pang isang linggo, napamahal na raw ng husto sa kanila si Kyle. Pero aminado si Ferdy Lazaro, nahirapan sila sa pag-intindi sa bata. We were surprised. Pag pinapakain namin, pihikan. Pihikan siya. He knows what he wants to eat. Hindi man daw nila lubos na nauunawaan si Kyle, ramdam nila ang pangungulila nito sa kanyang ina na nawalay sa kanya. Kaya naman ginawa na raw nila ang lahat, makabalik lang ang bata sa tunay niyang pamilya. Kailangan na talagang maibalik siya kasi mahirap. Baka ama rin tayo, magulang din tayo. Alam natin ang hirap na mawalay sa mga anak. Sinadya namin ang Padre Burgos Elementary School, isang eskwelahan para sa mga pipi. Baka kasi sakaling may makaintindi sa mga isinisenyas ni Kyle. Mama, name. Ano? What? No. Name. Mama mo. No mo? J-E. Again? Again? J-E-A. 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 Yun ang sinusulat mo. Pag tinanong mo siyang address, yun ang sinusulat niya. Hindi pa pala bihasa si Kyle sa sign language. Sa huli, wala ring bagong impormasyong napiga sa kanya. Dito na siya napagdesisyon ng dalhin sa Social Services and Development Department ng Quezon City. Ito kasi ang nakikita nilang angkop na institusyon para kay Kyle. Pero nung dalhin namin sa SSDD si Kyle, sa Reception and Action Center naman sa may Kamuning kami, ini-refer.
Isang violet yun, isang orange. Kasama ang ilang social worker, pinuntahan namin ang tanggapan ng RAC. Sa unang entrada pa lang, binawalan na kaming kumuha ng video sa loob. Yung ibang case namin, hindi po pwede doon ang Walang kamalay-malay si Kyle sa mga mangyayari. So, iwan na ikaw ha. Hindi ko pwede sumama na dito ka matutulog kasama nila. Malinaw sa bata ang sinabi ng social worker, kaya naman hindi na maipinta ang kanyang mukha. Makailang beses itong umiling. Ngayon, Kuya Gerald ka kasama. Pahiwatig na ayaw niyang iwanan siya roon. Payo ni Riza Gubatayaw, isang social worker, kung sakaling may matagpuan kayong batang nawawala, ang unang hakbang daw ay interbyuhin ang bata, alamin ang tirahan niya, pangalan ng kanyang mga magulang at iba pang mga impormasyon. Kung ang bata man ay hindi matandaan kung saan siyang lugar na nanggaling, pwede natin siya pong dalhin sa barangay natin muna. Maari ring dumiretso sa mga kinaukulan para agad na maaksyonan ang pagkawala ng bata. Mas mainam din kung ilalapit sa media ang kaso ng batang nawawala. Sa pamagitan ng media, pag may mga sagot na yun na positibo na ang bata ay may mga magulang, pwede siya kunin din mismo sa institution kung saan siya nalaga. Habang nasa proseso ng paghahanap, hintayin ding may mga kamag-anak na umangkin sa taong nawawala. Maari rin daw ilagak ang nawawalang bata sa isang institusyong angkop sa kanyang kondisyon. Talaga ang nasa ruling natin batas talaga ng ating mga found cases na yan. Talaga nire-report sa Department of Social Welfare na siyang may karapatan na pwedeng ilagay ang bata kung saan siya dapat nararapat ng institution. Simple lang ang mga pangarap ni Maricel Capulong para sa tatlo niyang mga anak. Ang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero hindi alam ng kanyang pamilya na ang kanyang mga pangarap din ang magiging mitya ng kanyang pagkawala. Para kina Ryan, Lala at Renz, baliwala na raw sa kanila ang mamuhay ng sila-sila lang na magkakapatid. Sanay na raw sila. Mahabang panahon na kasing nagmimistula silang mga ulila sa mga magulang. Ang kanilang ama, matagal nang bumukod sa kanila. Ang kanilang ina naman, 4 na taon nang nawawala. Kasi po, bata pa lang po, umalis na siya. Ayon kay Ryan, 11 years old, sanggol pa lang ang bunso niyang kapatid nang nawala ang kanilang ina na si Maricel. Ngayon, naglalakad na ang bata. Para kay Ryan, panganay sa kanilang magkakapatid, sariwa pa ang mapait na alaala ng huli nilang pagkikita ng kanilang ina. Yung pong huli siya dumating, ayaw ko na po siya paalisin, tapos po umalis pa rin po siya. Hindi na po siya dumating. Bakit ayaw mo siyang paalisin? Kasi po, nakukutuban na ako, hindi na po siya babalik. Taong 2000 nung nagpaalam sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon si Maricel Capulong, 32 years old. Lumuwas ito mula Angeles para magtrabaho sa ibang bayan. Madalas pa raw itong umuwi noon. Pero ang dating linggo-linggong pagbisita, naging buwanang paghihintay para sa kanyang pamilya. Hanggang sa hindi na siya nagpakita pang muli. Nung pag-alis niya, 2 beses na po doon ng pera. Wala nun, wala na. Hindi na umuwi, hindi na sumulat, hindi na alam kung napunta. Dito sa pangangalaga ng kanilang lolo't lola sa Angeles, Pampanga, naiwan ang mga bata. Baon sa hirap ang pamilya. At nung nawala si Maricel, napilitan ang kanyang mga magulang na ibenta ang kanilang unang tirahan. May maipanggastos lang sa paghahanap sa kanya. Dagdag pa sa pasanin ng buong pamilya ang malubhang karamdaman ng ama ni Maricel. Samantala sa Maynila, halos mag-isang itinataguyod ni Bong, kapatid ni Maricel, ang pamilyang iniwan nito sa Angeles. Pilit na pinagkakasya sa kanilang lahat ang kinikita niya sa pamamasukan. Maliban kasi sa kanilang mga magulang na kailangang sustentuhan, binubuhay na rin niya ang mga naiwang anak ni Maricel.
Ang sabi ng tatay ko, wala tayong magagawa dyan kung hindi pagtulungan natin yung mga pamangkin mo. Dagdag pa sa kanyang inaalala, ang nawawalang kapatid. Kung saan-saan na raw siya umabot sa kahahanap. Sabado at Linggo ko po, ma'am. Iluluwas ko na naman dito sa Maynila. Natutulog sa luneta ng isang gabi para araw-araw hanapin siya. Dala-dala po yung litrato. Umamin si Bong, hirap na siya sa krus na kanyang pinapasan. Kung yung nararamdaman, ma'am, hindi may paliwanag. Takot. Hinanakit. Awa. Kasabikan bilang kapatid. Kasi hindi naman ganun kasama yung kapatid ko para itakwil namin. Pero higit sa hirap na kanyang idinaraing, mas matimbang pa rin ang kanyang pangamba sa maaring sinapit ng kanyang kapatid. Pinakamatinding pag-aalala namin, ma'am, yung baka patay na siya. Dahil mapagmahal na anak si Maricel, hindi siya masamang ina. Idinulog ni Bong sa aming programa ang kanyang problema, kaya't sinamahan namin siya pabalik sa kanilang tirahan sa Angeles. Dito niya kasi kukunin ang isang bagay na maaring makapagbigay sa amin ng lead o ng impormasyon kung saan naroon si Maricel. Ay, kamusta? Tuloy kayo? Siglat ko na. Ito, tayo po. Ano ka rin niya? Ipinakita niya sa amin ang isang kapirasong sobre na pinaglagyan ng huling padala ni Maricel noong 2001. Ito na marahil ang susi para mahanap namin siya. Yung nagpadala, meron siyang address dito sa LBC, doon sa Los Baños, sa opisina. Ito, address ko lang ito. Pero yung nagpadala, nandito sa opisina nito, LBC. Walang return address ang sobre. Pero ayon sa messenger na nag-deliver ng sulat noon, galing sa Los Baños ang padala. Ayon kay Bong, minsan ang nabanggit ni Maricel na sa isang beer house sa Dakong Laguna siya nakahanap ng trabaho. Armado ng impormasyong ito, isinama namin si Bong patungong Los Baños para simulan ang aming paghahanap. Agad kaming nakipag-ugnayan sa munisipyo at nakuha namin ang tulong ng pulis. I-check ito kung saan matatagpuan yung nagpadala ng kay Mr. Antonio Capulo. Bago namin dinayo ang kaisa-isang LBC doon. Saka na po. Bakas sa mukha ni Bong ang takot at pananabik habang naghihintay kaming malaman kung positibo ang pagtitrace ng mga numero sa aming dinalang papel. Sa pamamagitan nito, maaring makuha na namin ang address ni Maricel. Ang gusto ko lang pong malaman, sir, kasi kung dito, itong number na to, kung dito nga sa Los Baños, nanggaling yung ano, I mean... Saan po ito galing? Nasunog na po namin yung pain dito. Di ba pagdating po namin, sabi nyo kanina, dito nga sa inyo galing to. Trace po namin. Pero ang namuong pag-asa kay Bong, unti-unting gumuho. Gagataon po kasi nag-sunog kami ng data. Bigo, pero hindi agad nawala ng pag-asa si Bong. Tumulak pa rin kami patungo sa istasyon ng pulis. Dito ginawa ng formal na report ang pagkawala ni Maricel. At dito na rin nila ipinaskil ang mga panawagan sa nawawalang kapatid. Hindi nagtagal, may nagturo kung saan maaring nagtatrabaho ngayon si Maricel. Isa lang malaking bar dito, yung Flawless, yung former na Dalampasigan Disco Pub. Pero year 2000 naman pa to, pero baka wala na to rito. Agad naming inikot ang mga club sa lugar na ito. Halos pare-pareho ang kanilang sinasabi. Kung hindi man kilala, mukha lang pamilyar ang mukha ni Maricel sa larawan. Hanggang sa nakilala namin si Corporal De Leon, intelligence officer na nag-iikot sa mga bar. Pero sir, namumukha niyo talaga siya rin. Nakuha ko rito.
Yung sa may parking Kalamba. Ikot-ikotan to, pabalik-balik, iba-ibang club to eh. Masali-sali siya eh. Naglabas siya ng litrato ng isang kaibigang nagtatrabaho sa isang malaking nightclub sa Calamba. Maaring kabarkada raw ito ni Maricel. Mula Los Baños, pumunta kami ng Calamba sa nightclub na tinutukoy ni Corporal De Leon. Walang may kilala kay Maricel. Sinubukan pa naming magtanong sa ibang mga club, pero hindi rin kami swinerte. Pinakitaan lang kami ng mga litrato ng kanilang mga empleyado. Pero wala sa mga mukhang yon ang mukha ni Maricel. Madilim na ang langit nung natapos kami sa pag-iikot at pagtatanong. Tila sa pagkakataong ito, bigo kami sa aming misyon. Umuwi kami nung gabing yon na walang tiyak na kasagutan kung nasaan si Maricel. Samantala, patuloy ang paghihintay ng kanyang kapatid at mga magulang. Habang ang kanyang mga anak na sina Ryan, Lala at Renz, lumalaking may puwang sa kanilang mga puso, lalong nangungulila sa pagdaan ng mga araw at ng mga gabi. Patuloy po ang aming programa sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon para sa puspusang paghahanap sa mga nawawala. Umasa po kayong ipagpapatuloy namin ang aming misyon na pagtagpuin at pag-isahin ang mga pamilyang nalayo at nawalay sa isa't isa. Magandang gabi po. Ito ang inyong bukod tanging kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.